O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas YouTube channel. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking bagong YouTube channel na ito na Veritas, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking bagong Meta or Facebook page na Veritas, follow na po kayo. Dito po, pumipili po ako ng magandang topic na pag-usapan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala po tayo, ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Ayan, ang aking pong topic ngayon, mga kabunyog. Inamin na ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito, no? Na yun ngang mga sinabi ni Amy doon sa kanyang speech doon sa sa gabi ng ikalawang araw na rally ng INC, labas 'yun sa pinag-usapan. Kumbaga, lumabas sa pinag-usapan yung mga yung subject, yung naging paksa ni Amy sa kanyang talumpati o speech doon sa rally ng INC, labas na 'yun sa pinag-usapan. Ayon mismo yan kay INC spokesperson Sabala. Ang apelyido nun Sabala, nakalimutan ko na yung pangalan. Yan yung sabi niya mismo. Yan ay sinabi na ni INC spokesperson Sabala sa programa mismo ng Net25, yung sa Ganang Mamamayan. Tinanong siya ng mga hosts doon, ano po bang masasabi niyo doon sa sa speech ni Senadora Amy. Ang sabi ni spokesperson Sabala ng Iglesia ni Cristo, yung rally talaga ay ang noon para sa transparency, justice, accountability, peace. Ay yung topic na yon, lumabas doon sa usapan na yon si Amy Marcos. Kita nyo, mukhang nalagay din talaga sa alanganin ng Iglesia ni Cristo doon sa speech na yun ni Amy. Hindi niya siguro pinaalam bago pa na ganito ang magiging topic ko, okay lang ba? Ganito yung babanggitin ko, okay lang ba? Mukhang hindi niya pinaalam. Kasi nabigla din daw yung ayon mismo doon sa spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang bakit hindi nila pinigil? Ang paliwanag niya ay ang topic niya naman pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Kaya hindi na daw nila pinigil. Ewan ko kung pwede yung ganyan. Pero ang sigurado diyan, nalagay sila sa alanganin. Siyempre, malaking issue siyempre yon kasi nakakover ang lahat ng media doon, ang focus ang attention ay nakafocus doon. Kumbaga nakakuha talaga yon ng media attention at pinag-usapan yon maging sa social media. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, disappointed daw si PBBM doon sa ginawa ng kanyang kapatid. Ay di siyempre disappointed din ang sigurado ang Malacanang sa Iglesia ni Cristo. Bakit nila hinayaan na magsalita ng ganon si Amy Marcos? Kaya ngayon nagdidepensa ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa ginawa na yun ni Amy, linagay niya tuloy sa defensive ang INC. Napipilitan ngayong magdepensa ang INC. Pinagpapaliwanag ng INC o ng Iglesia ni Cristo, hindi namin alam yun. Lumabas talaga siya sa pinag-usapan. Kaya kaya mayroon nga nagsasabi na kaya daw siguro, isa rin daw siguro yun sa dahilan bakit napilitan ng i-atras. Huwag nang ituloy yung pangatlong araw kasi baka ang isipin pag ang mga tao ay naging mainit, nagkaroon ng mga commotions, destabilisasyon dahil dun sa speech ni Amy, ang pagbuntunan pa ng sisi ay ang Iglesia ni Cristo. May nakita akong post sa social media na naging topic daw yata ito ni Tunying Taberna. Alam naman natin si Tunying Taberna, Iglesia yan. Saka sa programa nila ni Baha sa DCRH. Hindi ko pa napapanood. Nabasa ko pa lang, dumaan sa wall ko. Ang sabi doon,
parang ano, hindi na tinuloy yung ikatlong araw dahil nga dun sa naging ano na yon, yung speech na yun ni Amy. Parang nalagay sa alanganin at posibleng malagay sa alanganin lalo ang Iglesia ni Cristo kung itutuloy pa yung pangatlong araw na rally. Kasi ano mainit yung mga ano, ginagatungan ng mga DDS yung gabi na yon. Pagkatapos mag-speech ni Amy Marcos noon, doon sa rally ng mga DDS, nandun pa. Nandun na sa stage si Trixie Cruz Angeles, si Jimmy Bundok, si yung ano, retired Colonel Mitran, si retired Major General Pokis, o nandun sila sa stage. Tuwang-tuwa sila sa ano, agitated sila doon sa naging speech ni Amy sa Iglesia ni Cristo. Nananawagan sila na wala nang uwian. Hanggang na daw bukas, dapat mas marami pang tao. So siguro, nakikita ngayon na parang gagamitin yung speech ni Amy doon, yung pasabog di umano ni Amy doon, gagamitin para mag-agitate ng mas maraming tao kinaumagahan. So, siguro sa Iglesia ni Cristo, para hindi na sila madamay doon, hindi na sila nagtuloy ng pangalawang araw. Pati yung ano, mga DDS, hindi na rin napermitan nung ikatlong araw, kaya galit na galit yung mga DDS. Ang ginawa nila, nagrally na lang sila Eric Celes doon sa EDSA Shrine, sa May Ortega, sa Robinsons, ay kukunti sila, 150 na lang yata yun. Pero hindi, ito, sa speech na yun ni Amy, nalagay sa alanganin ng INC. Sigurado yan. Ha? Ngayon, ang sinasabi ng spokesperson ng INC, hindi nila alam yun. Hindi nila alam na yun ang mga babanggitin ni Amy. At inamin nila na lumabas na sa usapan yung mga sinabi ni Amy. Hindi yon. Kasi dapat ang topic ay tungkol lang sa transparency, accountability, justice, and peace. Ngayon, ang naging topic na ni Amy tungkol sa kanyang kapatid. Kaya lang, hindi lang daw nila pinigilan kasi ano baka naman mabastos kasi si Amy. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nagpapaliwanag ngayon ng INC. Naglabas ng statement, official. At sinabi ng tagapagsalita ng INC na hindi talaga sila sasama sa mga destabilisasyon. Mulat sa simula pa, hindi sila sasama sa destabilisasyon. Ano man daw na mga activities na kontra sa konstitusyon, hindi sila sasama. Kaya siguro nung makita nila, siguro lang nung makita nila na yung speech ni Amy ay pwedeng mag-create ng mga destabilisasyon, pwede itong gamitin ng mga gustong maghasik ng kaguluhan, ay baka maging ano pa sila dito, parang naging kasangkapan pa yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung ikatlong araw, hindi na tinuloy. Di umano, ayon yan sa mga observers. Ewan natin. Talaga. Pero sa totoo lang, wala rin naman wala rin namang naging epekto eh. Wala. Yung inaasahan nilang parang pasabog, ang nangyari, anong tawag doon? Sa halip na pasabog, paso. Parang yung dinamita nilang sasabog, kwitis ang labas. Paso. Kasi wala. Ang lalo pang mas marami pa nga ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Amy. So wala ring epekto. Mga DDS lang. Mga DDS, tuwang-tuwa sila na inamin na ni Amy yun. Na pero yung epekto wala eh. Wala masyado. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa ngayon, umiinit ang tensyon ni Amy sa kanyang kapatid. Maraming patutsadahan ngayon si Amy at saka si Lisa Araneta. Bagamat dinideny din ni Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ako nag-post niyan. Ganon din si Amy. Sabi ni Amy, hindi rin ako nag-post niyan kasi yung mga post na kumakalat, matindi. Matindi ang patutsadahan. Ritokadang mukha, may mga ganon eh. Sabi ni Lisa Araneta Marcos, hindi ako nag-post niyan. Fake yan. Sabi naman ni Amy, hindi rin ako nag-post nito. Doon naman kinakantsawan naman yung figure ni na yung kanyang tiyan, yun. Doon naman sa post ni Amy, di umano.
Pero yun na nga, sabi ni Amy, hindi daw siya ha? Matindi 'tong ano na 'to. Ano pa yan, simula pa lang yan. Marami pa, titindi pa yang away na yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.